Kamusta, fire signs? Welcome to Like a Tarot. Ang reading natin ngayon ay aalamin natin ang akala mo na mahirap or nagpapagulo sa isip mo. Ipapaliwanag ko na lang sa'yo kung ano yung ipinapakita sa tasa para mas klaro. Kasi mahirap makita sa camera eh. Napaka-dedicated mo sa trabaho, sa plano, at saka sa pangarap. At saka isa pa, malakas ang loob mo. Kung ano yung available na pagkakataon sa'yo ay tinatanggap mo. Humihingi ka rin ng advice, tulong or guide sa kakilala or mga kaibigan. At saka ipinapresenta mo yung sarili mo sa kapwa mo. Gusto mong makilala ka at saka wala kang itinatago. Dahil nga sa malakas ang loob mo at saka friendly ka rin sa kapwa mo. May mga success dito guys. Sa karir mo, sa negosyo. Hindi ka hirap sa pakikisama. Pero pinapakita na ang dami mong ambisyon. Pero hindi ito ambisyon lang, kundi nagkakaroon ng katotohanan. Magkaroon man ng delay, mapupunta pa rin sa iyo yung mga pinapangarap mo. At dahil nga sa open ka sa kapwa mo, marami kang nagiging koneksyon na nakakatulong din sa iyo. At saka protektahan mo din yung energy mo sa mga taong hindi maganda yung nasasabi sa iyo or ginagawa. At saka meron ding happy or good news na mangyayari sa buhay mo. Magsisimula ulit ng mas positibo at saka yung magiging kontento ka sa magiging sitwasyon mo sa buhay. Pinapakita rin na merong person na magtatagal yung relasyon nyo ng person mo. Kung mahal mo yung person mo, mas mahal ka niya. At saka meron kang mga magiging kaibigan na magpapalakas ng loob mo. May person na mag-a-update sa'yo, pwedeng sa trabaho, kaibigan, or kakilala. Meron siyang i-offer na magpapagulo sa isip mo. Pero maganda rin ito kasi dagdag kita. Pero meron ding person na ang i-offer ay yung sarili, kumbaga love. Yung offer pwedeng mangyari ng 3 days, 3 months o kaya maikipagkita siya sa iyo. Di ba nga nabanggit ko na magme-message yung person? At saka magkakaroon ka ng blessings or magandang career or negosyo na ito yung magiging power mo na para makatulong din sa family nyo. Magkakaroon ng kasaganaan yung buhay mo at saka material. Kung bakit nagiging matagumpay ka, natutupad ng unti-unti yung mga pangarap mo kasi alam ng universe na ikaw yung karapat-dapat at saka wala ring nagbabago sa iyo. Kahit ngayong hindi na deserve yung kabutihan mo, pinapakisamahan mo pa rin. Kaya nagkakaroon ng biglaang milagro sa buhay mo. Merong pansamantala at pangmatagalan. Alamin pa natin kung ano yung energy na masasagap naman ng mystical cards. Siya nga pala, para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. 3 mystical cards ang kakailanganin natin.
Itong I am a child, nagsasabi na kahit na nag-mature ka na, marami ng pagbabago sa buhay mo, kung ano yung nakagisnan mo ay hindi mo kinakalimutan. At saka magpapatuloy yung kaunlaran at kaalaman sa buhay mo. Itong I will fight, kahit sa tasa reading pinakita na malakas yung loob mo. Na kahit yung itsura mo ay mukhang inosente, ikaw yung naikipaglaban at may nasasabi para sa ikakabuti ng family. Itong I will rejoice, naka-2 cards ka na para sa kaalaman. At saka 2 cards din sa pagiging matatag. Pinapakita rin yung kagustuhan mo ng katahimikan. Kaya ito yung gusto mong i-apply sa situation mo or sa family. Nakakaya mo ring ikalma or balansehin yung emosyon mo. Alamin naman natin ang angel number mo. 12:12. God is about to put your name in ear of someone who can change your life. Hindi lang naman yan patungkol sa love, kundi sa love na mga bagay na gusto mo na magkaroon ng katuparan. At saka yung maging klaro sa'yo kung ano ba yung dapat balansehin or direksyon na dapat tahakin. Kung nag-aaral ka, merong person na tutulong sa'yo, pwedeng kaibigan or teacher mo. Ang ilan ang darating na person sa'yo, yung taong makakatulong para sa negosyo mo o kaya sa career. Siya yung magiging mentor mo. Alamin pa natin yung ibang detalye gamit naman ang tarot cards para sa career, sa financial at saka kalusugan. Queen of Swords, Knight of Wands in reverse at the Strength. Pinapakita ng cards na ito na merong single parent na kailangan lakasan mo yung loob mo. Ang nagpapagulo kasi sa isip mo, ang ilan sa inyo anak mo. Lalo na't ikaw lang yung nagtataguyod sa kanya. Tapos malayo pa yung loob niya sa iyo. Pabigla-bigla siya sa mga decisions niya. At ang advice ng cards ay hinay-hinay sa disiplina. Kasi kung ano yung ipaparamdam mo sa kanya, ipapakita, yun yung ibabalik niya sa iyo. Kailangan mo talagang gabayan. At saka nasa stage siya na kahit siya hindi rin niya makontrol yung sarili niya sa mga maling nagagawa or hindi napapansin sa sarili. Ang ilan kasi sa inyo, malayo ka sa anak mo kaya hindi mo siya mabigyan ng sapat na atensyon. Sa career or negosyo, meron kang person na makikilala na hindi lang kayo basta nagkukwentuhan, kundi marami kang matututunan sa mga sasabihin niyang life experience. Lalo na't ang ilan sa inyo, hindi ka pa sigurado sa trabaho o negosyo na gusto mo. At ang advice ng cards, hayaan mo munang maging klaro yung isip mo sa kung ano yung gusto mo talagang gawin or pagdesisyonan. Mas magbibigay positibo kasi sa'yo sa career or negosyo kapag positive yung isip mo at saka klaro na kung ano yung mga plano mo. Kung magpapalit ka ng trabaho or magsisimula ng negosyo, magiging maganda na yung kalalabasan. Sa relationship, kailangan naman talaga natin na magkaroon tayo ng time para sa sarili. Pero kailangan din ng limitasyon at bigyan ng atensyon yung relationship.
para magpapatuloy pa rin yung init ng relationship nyo at saka maging stable at solid ang relasyon. Pag-usapan kung ano yung limitasyon or setup ng relationship. Ito yung cards na feelings ng kapwa mo or ng person mo. Gusto ng person mo na magkaroon kayo ng communication na para magkaroon ng clarity sa sitwasyon nyo. Kasi nararamdaman niya, or maybe ikaw ito, na marami nang nagbabago sa relationship nyo na hindi nyo napag-uusapan. Na dapat nang maibalik kung ano yung mga napag-usapan nyo noon at pangako sa isa't isa. At syempre, maging ready ka din sa mga sasabihing totoong feelings ng person. Mas maigi na alam mo yung katotohanan. Kesa naman sa maraming gumugulo sa isip mo, mas maigi na yung may clarity at saka alam mo yung kung ano yung totoo. Kung malalaman mo ng maaga or bibigyan mo ito ng pansin, mas may magandang solusyon. Para sa mga single, ang advice ng mga cards, hanapin mo yung person na makakapagpapuno sa kung ano yung kulang sa buhay mo. At saka, ang ilang single, nireject ka ng person na nagugustuhan mo. Pero merong potential person na darating na mas magkakaintindihan kayo. Naranasan din kasi nung potential person ang ma-ignore yung feelings. Very positive na itong mga cards na Four of Wands, the Sun, at Knight of Cups. Itong mga cards mo ang nagsasabi na merong blessings at saka clarity na mangyayari sa buhay mo. Anong problem man ito ay mabibigyan ito ng solusyon. At mas mananaig yung love, forgiveness, at saka hindi naman importante kung sino yung maunang humingi ng patawad. Ang importante, buo yung family mo at saka nagkaroon ka ng kapayapaan sa isip mo. Meron kasing person or family member na makikipag-ayos sa iyo. Magiging smooth or maganda na yung daloy ng koneksyon mo sa person na ito. Ang ilan sa inyo sa financial, magkakaroon ng blessings na isi-share mo sa family or friends. At magandang pagkakataon nito na para makapag-relax ka naman kasama yung loved ones mo. At saka, marami ka pang magiging chance na para mapaunlad mo yung financial mo, maparami. May mga person din na marunong mag-manage ng financial. Alam mo kung paano babalansin ang emosyon at saka yung isip mo. Naiisip kasi ng ilan na ikaw yung makakatulong sa kanya patungkol sa financial. Kaya mariresolbahan mo rin yung problema ng person. Pwedeng bigyan mo siya ng trabaho o kaya paglinisin mo siya. May mga kapalit yung tulong mo na hindi naman yung agrabyado sa iba. Para sa ilang single, hindi mo na gustong matapos kung ano man yung mga nangyayaring maganda sa buhay mo. Na-enjoy mo yung buhay mo na single. Pero meron kang makikilala na hindi mo talaga mapipigilan yung feelings mo na ma-in love dun sa person kasi sobrang charming. Yung mga plano mo, mababago. Sakto itong card na ito kasi kung titingnan mo yung mga cards natin, nasa present tayo, na magpapasalamat ka sa mga blessings na darating sa iyo.
Nakatatlong cards ka na para sa healing. Ito yung mas mananaig sa iyo, lalo na kung patungkol sa family. Kung ano man yung kinasasangkutan na issue. Meron palang panlilinlang na nangyayari or ginagawa yung person mo sa iyo. At saka mapapansin mo din na nagiging malamig yung pakikitungo ng person mo sa iyo. Pero soon, magkakaroon din ng changes at marirealize ng person na ito kung ano talaga yung mahalaga sa buhay niya. Merong situation na magpapamulat sa kanya na para kailangan niya ng magbago. Sa mga nasa relationship naman, merong magandang kapalaran ang relasyon niyo ng person mo. May posibilidad na ang ilan sa inyo may plano na magpakasal o kaya mag-start na ng sariling pamilya. Ang ilan kasi mauuna yung celebration dahil sa meron ng baby. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, ano man yung problema na pinagdaanan nyo ng person mo ay maayos nyo na ito. Pareho niya ng pakikinggan kung ano yung naiisip or nararamdaman. Page of Pentacles, King of Swords, at Ace of Swords. Dito sa tatlong cards na ito ay pinapakita na merong person, pwedeng person mo ito or anak mo na nagkakaroon na ng maturity. Yung kaisipan at saka desisyon. Meron din siya mga maling habit na tutuldukan niya na hindi niya na gagawin. Magfo-focus itong person sa pagtuklas or pag-aaral. Nagkaroon na siya ng bagong mga plano at saka mental clarity. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, maayos naman yung kalusugan mo. Pero para sa ilan, mag-ingat sa kalabisan, sa pagkain, sa inumin, o kaya gamot. Para makaiwas ka sa aksidente o kaya opera. At saka nakadalawang cards na rin na ang ilan sa inyo gusto mong mag-diet, nagpaplano ka na. At may magandang dulot ito sa kalusugan mo. Mas may energize ka. Sa mga single, naka-4 na cards ka na merong bagong relasyon na darating sa buhay mo. At ikaw yung makakaalam kung kailan yung tamang timing na para makipagrelasyon. Kasi mas pipiliin mo yung person na kapareho mo ng mindset. Hindi na katulad dati na basta ma-inlove ka na lang, nakita mo yung itsura. Ngayon may mga standards ka na. Hindi naman sobrang taas. Pero pinipili mo na. At saka ang tingin ng potential person sa'yo, ikaw yung trophy na gusto niyang ma-achieve. Sa mga nasa relationship, ang advice ng mga cards ay ipagpatuloy na may iba't ibang spices ang relasyon nyo para magtatagal ito at saka ikaw yung person na nagpupush sa person mo para sa ikakabuti niya. Lalo na kapag nakikita mong kailangan ng tulong ng person mo na kahit hindi niya sinasabi, alerto ka sa person mo kung ano yung nangyayari sa kanya. Meron ng pagbabago mangyayari sa person mo na makakapagpakumpleto sa buhay niya. At dahil nga sa binanggit na sa tarot cards na meron ng maturity, kaya na ng person mo na iwasan yung mga negatibong sitwasyon. At itong panahon na ito, ano to guys September, October, November,
merong blessings na darating sa iyo or happiness. Dahil nga sa merong pagbabagong nangyayari, yung control or limitasyon ay kailangan ipagpatuloy. At makakatulong ka sa person mo sa mga bago niyang sinisimulan. Nabago na talaga yung kapalaran ng person mo kasi kung noon ibang direksyon yung tinatahak niya, nasa tamang direksyon na siya. Ituloy ko lang para sa mga nasa relationship na makikilala nyo na yung isa't isa ng person mo kung ano yung dapat pag-usapan nang hindi nakakasakit ng damdamin. Pareho nyo nang pahahalagahan ang isa't isa. Ito yung final card, 8 of Pentacles. Ito ang nagpapaalala sa iyo na stay focused sa mga gusto mong mangyari sa buhay. Maging consistent ka na i-manage ng tama yung mga goals mo. Magkakaroon ka pa ng maraming oportunidad soon. Ito naman yung charms na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. At saka ito rin yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Aries, Aquarius, Leo, Virgo, Pisces, Libra, at Gemini. Pinagpahinga ko itong mga charms at cleanse ko kaya hindi ko siya nagamit nung nakaraan. Babanggitin ko sa inyo yung letters na posibleng letra ng pangalan mo or letra ng pangalan ng person mo. C, D, Z, L, F, K, E, D, O.